Iniimbestigahan ni Reckless Ben ang nawawalang kayamanan ng Lego. Dahil sa bagong legal na hakbang, maaaring hindi na kailanman mailabas ang pinakabago niyang episode na gustong mapanood ng lahat sa sagang ito. Pero habang inuutusan si Ben na manahimik, may isa pang investigasyon na nagunyag ng mga bagong tanong. Kabilang na ang pinagtatalunang imbentaryo, isang misteryosong yuhol at kung bakit. Ayon sa ulat, sinasakdal na ng kumpanya ang lalaki na halos nawala na lahat ng ari-arian niya. Welcome sa Sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, bago tayo magsimula dito, alam mo ba na malapit na pala ang araw ng mga ama? Oo, hindi ko rin agad napansin. Kung naghahanap ka ng regalo para sa mga tatay, ipakikilala ko ang Chef IQ Sense Smart Meat Thermometer. Ito ang sikreto sa paglulutong parang sa restaurant ng walang stress. Kaya kung ikaw ay grill master o baguhan sa pagluluto ng steak na yung taginit, tunay na game changer ang smart thermometer na ito. Wala nang overcooking o pagdududa kung luto na. Sinasabi sa iyo ng Chef IQ kung kailan eksaktong luto na ang karne mo sa bawat hakbang. Ipasok mo lang ang wireless probe, piliin ang gusto mong settings at mag-relax ka na lang. Magpapahinga ka lang habang hinihintay mo ang alert ng app. Hindi mo na kailangang bantayan pa ang grill. Pwede ito sa oven, smoker, stovetop, air fryer, at kahit anong protina, prime rib, pakpak ng manok o salmon. Ngayong Father's Day, taasan na ang antas at magluto ng may kumpiyansa. Gamitin ang code na sidebar para sa 40% diskwento sa lahat ng produkto sa chefik.com. Natapos din ang episode 3 matapos ang ilang gabing puyat at muntik nang masira ang kalusugan ko. Pero hindi ko ito pwedeng i-post habil makukulong ako. At hindi lang yon, siguradong matatalo rin agad ako sa kaso kong nagkakahalaga ng $300,000. At ang GoFundMe na ginawa namin para kay Brian ay diretso mapupunta sa misteryosong kumpanya nito na hindi ko na pwedeng pag-usapan. Sinusubaybayan na namin ang kwentong ito mula pa sa simula kung sinusundan mo kami, di ba? Si YouTuber Reckless Ben Benjamin Schneider may halos 1 milyong subscribers. Iniimbestigahan niya lahat. Nagpapanggap siya, inilalantad niya ang mga modus. Sa pagkakataong ito, siya na kaya ang nailantad ng modus. Magiging usapin yan dahil mukhang yan ang iniisip ng mga autoridad dito. Mukhang yan din ang iniisip ng korte dito. Nandito na tayo ngayon. Nitong mga araw lang lumabas si Ben sa programang ito at kinausap natin siya. Sabi ni Ben Schneider, hindi na siya pwedeng magsalita dahil kapag nag-post siya ulit ng video, makukulong siya. At mukhang hindi niya ito sinasabi ng patalinghaga, posas, selda, jumpsuit. Dahil talagang lalabag siya sa utos ng korte, isang temporary restraining order kung gagawin niya yon. At sabi niya na ang pera mula sa GoFundMe na umabot ng $400,000 para sa pamilyang yon sa Oregon ay mawawala lahat. Siguro iniisip mo ngayon, kung sinusundan mo ang kwento, paano nauwi sa ganito ang investigasyon tungkol sa Lego? May restraining order at aksyon na ng pulis. At ngayon, may matinding pagbatikos mula sa publiko na umabot na sa City Council chambers. Ilang araw lang ang nakalipas, galit na mga mamamayan ang nagtunggo sa podium sa lungsod ng American Fork sa Utah at nagpahayag ng takot tungkol sa sarili nilang departamente ng pulisya. Sa totoo lang, dahil sa nakikita kong asal na ito, natatakot akong tumayo rito dahil baka gantihan nila ako. Dahil yan ang ginawa nila sa taong ito. At kung kaya nilang gawin yon sa kanya, kaya rin nilang gawin yon sa akin. Ganito yan. Habang nangyayari ito sa Utah, may bagong impormasyon tungkol sa kaso. Ang totoong halaga ng mga Lego at kung ano talaga ang laman ng tindahan na yon. Ang misteryosong U-Haul na posibleng nagbago ng lahat. Kailangan kong talakayin ito ngayon dahil kahit may temporary restraining order, hindi ko iniisip na mawawala na lang ang kwentong ito. Sa palagay ko, malayo pa ang katapusan nito. Bago natin talakayin ang mga bagong detalye, siguraduhin muna nating pareho ang ating pagkaintindi sa kwento. Hetang maikling buod para makahabol kayo. Ayon kay Ben, may isang lalaking si Brian Mansell na may malaking koleksyon ng Star Wars Lego na pinaghirapan ng kanyang ama sa loob ng maraming taon at napakahalaga. At isang post sa social media noon ang nagtantya na ito ay nagkakalaga ng $200,000. Pero malalaman natin ang isang mahalagang detalye tungkol sa halagang yan mamaya. Dahil dito ay pinakonsign ni Brian ang koleksyon sa bricks and minifig na tindahan sa Salem, Oregon. Ibig sabihin, ibibenta ng tindahan ng Lego, kukunin ang porsyento nila, tapos kay Brian ang natira. Normal lang ito. Pero pagkatapos, ayon sa mga ulat, may mga tao raw mula sa korporasyon na dumating. Ayon sa naidokumento ni Ben Schneider sa kanyang mga online video,
At lumilitaw na kinumpirma rin ng isang independenteng YouTuber sa hiwalay na investigasyon na tatalakayin pa natin. Nagsagawa ng may tuturing na hostile takeover ang Bricks and Minifigs Corporate sa tindahan sa Oregon. Tinanggal sina Crystal at Ben Gorman bilang may-ari ng prangkisa at pinalitan ng bagong pamunuan. Sabi ni Ben, nawala na ang koleksyon ni Brian. Walang pera, walang mga Lego. Lumapit si Brian kay Reckless Ben at sinimulang imbestigahan ni Ben. Sinabi ito ni Ben nung nakausap namin siya dati. Kaya sa madaling salita, parang nagkaroon ako ng reputasyon online sa paglutas ng mga krimen na hindi kayang lutasin ng pulisya. At nakatanggap ako ng mga 10,000 email. Isa ito sa pinaka hindi makatarungan. May isang lalaki na inubos ng pamilya niya ang lahat ng ipon para makuha ang pinakamalaking Star Wars Lego collection sa mundo. Malaking bagay ito sa kanila. Tapos ibinigay nila ito sa isang tindahan, nagtitiwala na ibebenta to para sa kanila. Pero halos wala silang nakuha pabalik. Kaya parang, paano nangyari yon? Kaya si Ben, tumulong kay Brian na magsampa ng kaso. At ayon kay Ben, sa madaling salita, nanalo sila o malapit na silang magwagi. Pero ayon kay Ben, isinara ng korporasyon ang tindahan para makaiwas sa pagbabayad ng hatol ng korte. Huling nagsampa ng kaso si Ben na yun laban kina Joshua Johnson at Brandon Best, ang mga may-ari na nakatira sa Utah. Kaya raw si Ben Di Umano ay lumipad papuntang Utah at sinubukang ihatid ang mga papeles ng korte. Hindi personal, kundi sa iba dumaan. Sinubukan din niyang magkaroon ng good faith conversation bago magsampa ng kaso. Dito na pumasok ang pulis. Nagsimula ang American Fort Police ng traffic stop at nagbigay ng babala sa trespassing. Inaresto si Ben. Tapos, inaresto ulit. Ayon sa American Fort Police Department, tumutugon sila sa mga reklamong pinaniniwalaan nilang totoo. Ipinahayag nila na si Johnson at ang kanyang pamilya ay nakaramdam ng banta mula kay Ben at sa iba pa na di umano ay nagpapakita roon. Sinabi nila na kailangan nilang sundin ang batas ng Utah, na kahit sino ang tama o mali sa negosyo, dapat nilang imbestigahan ang reklamo ng trespassing o harassment. Kailangan nilang ipatupad ang batas, at doon namin ito iniwan. May mga bagong pangyayari na nagbago ng lahat. Sisumulan ko sa mismong mga salita ni Ben ilang araw lang ang nakalipas. Nag-upload si Ben sa kanyang YouTube channel na Reckless Ben ng video na wala pang 2 minuto na pinamagat ang huling mensahe ko. Ngayon, para sa ating mga sumusubaybay sa kwentong ito ay isang matagal nang hinihintay na bahagi ng investigasyon, di ba? Gusto natin marinig ang kwento ni Ben. Hindi ibig sabihin na totoo agad, pero ito ang bersyon niya, di ba? Posible ring may dokumentasyon, video o audio. Sana ito na ang malaking pagbubunyag. Ngayon, lumabas ang video, pero imbes na tungkol ito sa kung ano ang maaring sabihin ni Ben o kung ano ang maaring ipahayag o iparatang ni Ben, ang naging laman nito ay tungkol sa mga bagay na hindi na niya kayang sabihin at maaaring hindi na niya muling masabi. Karaniwan, sasabihin ko, bahala na yung boss na naguutos. Gagawin ko pa rin ang tama at makatarungan. Pero sa sitwasyong ito, kapag ginawa ko yon, damay lahat ng kaibigan ko sa kaso at mawawala agad lahat ng perang nalekam namin sa GoFundMe. Ang problema, hindi ako nabigyan ng pagkakataong magsalita. Pinakinggan lang ng korte ang panig nila, hindi ang sa akin. Dahil hindi ko nailahad ang panig ko, bawal na ako magsalita tungkol sa kanila ngayon. Ayon sa ulat ng IGN nung Hunyo Siyam, naglabas ng restraining order matapos sabihin ng Bricks and Minifigs sa korte na si Ben ay nagbabanta ng bomba at nagbabanta ng kamatayan laban sa kanilang manager at mga empleyado. Itinatanggi ni Ben ang paratang, pero sang-ayon ng korte na may problema, kaya naglabas ng temporary restraining order. Tinitingnan pa ito. Sabi nila, mataas ang tsansa manalo ang mga nagrereklamo based sa merito. Sa madaling salita, nililimitahan si Ben na magsalita tungkol sa kumpanya. May isang interesting na legal na issue rito. Napag-usapan ko ito kagabi sa Jesse Weber Live sa News Nation. Sa madaling salita, may balanse sa malayang pananalita at korte. At alam mo, minsan pwedeng magkaroon ng hamon na, alam mo, sa isang banda, hindi ka pwedeng magsalita o gumawa ng mga bagay na labag sa batas na manghaharas ng isang tao o tatargetin ng isang tao o maglalabas ng sensitibo o personal na impormasyon. Maari bang maging illegal na prior restraint ang isang bagay? Illegal mo bang pinipigilan ang isang tao na gumamit ng protektadong pananalita? Isantabi muna ang legal na issue. Ngayon, may TRO na utos ang korte. Tapos na ang episode 3
at baka hindi na natin ito makita ulit. Pero gaya ng nabanggit ko, hindi pa ito tapos. Kaya habang pinapatahimik si Ben ng TRO na ito, may iba pang nangyayari. Isang YouTuber na gumagawa rin ng ginagawa ni Ben ang nagpasya na maghanap ng sarili niyang sagot. Baka kilala mo siya bilang CoffeeZilla, isang internet detective na nag-iimbestiga ng mga scam at panuloko online. Sinuri niya ang kasong ito tungkol sa Lego. Ngayon, tinawag ang kanyang video na nahanap ko ang nawawalang Lego na nagkakahalaga ng $200,000. Ayon sa kanya, ang natuklasan niya ay maaring magbago ng ating pag-unawa sa kwentong ito based sa kanyang opinyon at salaysay. Ayon sa ulat, nakausap ni CoffeeZilla ang lahat ng sangkot. Dating at bagong may-ari ng prangkisa, mga executive ng kumpanya at si Reckless Ben. Ayon sa kanya, sinuri niya ang mga larawan, spreadsheet, record ng pulisya at point of sale data at inilatag ang lahat ng ito. Kaya kailangan kong simulan sa numerong ginagamit ng lahat dito. $200,000. Tama ba? Yan ang sinabi ng post sa social media tungkol sa halaga ng koleksyon ng Lego. Yan din ang orihinal na iniulat ni Ben. Yan ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Ayon kay CoffeeZilla, mali ang numerong iyon batay sa kanyang investigasyon. Sa video niya, sinabi niyang nakuha niya ang internal inventory records ng orihinal na may-ari ng bricks and minifigs. At ayon sa mga record na iyon, ang tunay na tinatayang halaga ng koleksyon ni Brian ay humigit kumulang $107,000, hindi $200,000. Malaki pa rin itong halaga ng pera. Tila kinausap ni CoffeeZilla si Ben tungkol dito. At ayon sa kanya, inamin ni Ben na hindi niya ito nakita. Nakita ang final inventory sheet nang inilabas niya ang unang numero. Pero tila sinabi rin ni CoffeeZilla na may natuklasan pa siyang iba sa mga record na yon. Ayon sa kanya, mga $20,000 o $20,000 mula sa koleksyon ni Brian ay di umano'y nakalayaway. At nang tinanong daw niyang papalit na may-ari, si Josh Johnson, kung ilan ang mga item na nakalayaway noong takeover, sinasabi niyang may text message na tila nagpapatunay na sinabi nitong 2 o 3 lang daw. Nakausap ni CoffeeZilla ang original na may-ari na nagsabing nasa 98 ang item tinatayang 15,000 hanggang 25,000 ang halaga nito. Kaya naging malaking issue ito. Pero dito na tumitindi ang pagtatalo. Dahil pagkatapos ng sinasabing hostile takeover na ito, naglabas ng pahayag ang Bricks and Minifigs Corporate. At ayon sa ulat, sinabi nila na tanging 2,000 hanggang $5,000 lang ang halaga ng koleksyon ni Brian na nakita nila sa tindahan na yon. Hindi raw basta naniwala si CoffeeZilla sa sinabi nila. Sinabi niya na sinuri niya at ng kanyang team ang mahigit 200 larawan mula sa orihinal na may-ari ng tindahan bago ang takeover. At manomanong tinag ang bawat Star Wars Lego na tugma o posibleng tugma sa inventaryo ni Brian. Ang kanilang konklusyon, ayon sa kanila, humigit kumulang $21,000 ang halaga ng koleksyon ni Brian na nasa tindahan nung gabi ng Nobyembre 14. Mas mataas ito ng 3 hanggang 5 beses kumpara sa sinasabi ng korporasyon. Pagkatapos, sinuri niya ang mga tala ng point of sale at natuklasan sa investigasyon na halos 51,000 sa benta ay pareho sa koleksyon ni Brian. Pero ayon kay CoffeeZilla, $17,000 lang ang binayaran kay Brian. Ibig sabihin, based sa kasunduan sa consignment, dapat theoretical na doble ang natanggap ni Brian kumpara sa aktual na nakuha niya. At pagkatapos, nandyan pa ang U-Haul. Isang dating empleyado mula sa tindahan sa Eugene ang lumapit umano at sinabi raw kay CoffeeZilla yon. Noong gabi ng takeover na ito, dumating si Brandon Best sa tindahan sakay ng isang U-Haul truck na sinasabing puno ng Star Wars Lego mula sa Salem. Ayon sa empleyado, sinabi ni Brandon na si Crystal, ang orihinal na may-ari ng prangkisa, ay nagnakaw ng mga Lego at umalis ng bansa sakay ng U-Haul na puno ng mga Lego. Iyan ang bagong paratang. Mukhang kaya tinanong ito ni CoffeeZilla sa korporasyon. At ayon sa kanya, sinabi nila na walang U-Haul. Dumating si Brandon gamit ang narentahang kotse. At sinabi ng CEO na nakita niya sa footage na walang U-Haul nung gabing yon. Pero mukhang may iba pang natuklasan si CoffeeZilla. Litrato ng paradahan nung gabing yon. Sabi niya, pinalaki niya ang larawan, pinatingkad, at sinabi niyang may U-Haul sa labas mismo ng tindahan. Ayon sa kanya, binago ng korporasyon ang kwento. Ngayon, sabi nila ang U-Haul ay para sa camper trailer at wala raw itong koneksyon sa Lego. Sabi nila, naguguluhan ang dating empleyado sa dalawang magkahiwalay na insidente noong Oktubre at Nobyembre. Ano ngayon ang opinyon ni CoffeeZilla?
Ano ang konklusyon ni CoffeeZilla? Pagkatapos ng lahat ng matematika, mga record ng benta, mga layaway, off-site storage at mga side deal, tinataya niya sa kanyang opinyon na may humigit kumulang $10,000 hanggang $20,000 na halaga ng Lego na hindi talaga maipaliwanag. Heto ang mas malaking problema. Kahit na naiitala ng lahat, sinasabi ni CoffeeZilla na si Brian Mansell ay kulang pa rin ng humigit kumulang $50,000 hanggang $83,000 na hindi niya kailanman natanggap bilang kabayaran. Pero sa halip na ayusin yon, tila ayon sa lahat ng ulat, ang Bricks and Minifigs ay pinili ang ibang paraan. Ayon sa video ni CoffeeZilla, na yon ay dinidemanda na ng kumpanya si Brian Mansell ng humigit kumulang $1.3 milyong. Inaangkin nito na pinili ng kumpanya ang isang agresibong legal na estratehiya. Yan ay isang sipe. Agresibong legal na estratehiya. At sinabi pa sa kanila ng personal na ito ay sipe. Isang napakasamang ideya. Ang payo niya, gaya ng sa video, ay itigil ang agresibong legal na estratehiya. Tindahan lang kayo ng Lego sa huli. Dapat ay tungkol kayo sa kasiyahan, hindi tungkol sa paulit-ulit na demanda. Ngayon, ang magiging kontra-argumento nila marahil ay, inaabuso kami, tinatarget kami, at kami ay nahihirapan dito. Kailangan naming gumawa ng legal na hakbang, kahit kriminal o sibil ang kaso. Nasaan na tayo? Si Ben ay tila na tahimik na, tama? Ang huling parte niya sa investigasyon ay nakatago at mukhang hindi may lalabas sa DTF na panahon. Pero ito ang tungkol sa isang kwentong ganito kalaki. Hindi lang ito titigil dahil may isang taong hindi makapagsalita. Sabi ko nga, ito ay kumakalat na parang virus. Sa American Fork, Utah, sentro ng kontrobersyang ito, iniulat na dumalo ang mga residente sa isang pampublikong pagpupulong. Hindi tungkol sa Lego o YouTube. Ito ay para pag-usapan ng kanilang departamente ng pulisya. Noong ika-9 ng Hunyo, sa parehong araw na nag-post si Ben ng kanyang huling mensahe, nagdaos ng council meeting ang lungsod ng American Fork. Karaniwang agenda, mga usaping budget, buwis sa ari-arian at panukalalang pagsasaayos ng fitness center. Ngunit isa-isa, iniulat na lumapit ang mga mamamayan sa podium at inilipat ang usapan sa ibang paksa. Noong Marso, nagsimula ang Departamento ng Pulisya ng kampanya laban sa isang individual na mayon ay may karapatang magdemanda sa lungsod na ito. Pagkatapos, naglabas ng pahayag sa media ang hepe ng pulisya at nagsinumaling sa publiko. Simula pa lang yon. Isa-isang lumapit ang mga tagapagsalita at inilalarawan ng paulit-ulit na maling gawain. Ayon kay Ben, kasinungalingan ng pagpapahinto ng sasakyan. May mga dokumentong maling ipinakitang naihatid na. Isang pagsalakay sa Airbnb na nakunan sa police bodycam footage kung saan maraming tao ang ikinustudiya o dinitin. Nanawagan ng isa pang residente ng external na investigasyon, iginiit na inuuna ng departamente ang sariling proteksyon kaysa sa karapatang konstitusyonal. Mahilig sabihin ng American Fork Police Department na iba ang ginagawa nila rito at tama sila. At nakikita natin ito ngayon dahil ginamit nila ang mga pampublikong talaan bilang sandata para manipulahin ang mga kwento at protektahan ang kanilang sarili mula sa pagsusuri. Kapag nilalabag ang mga karapatan at nasisira ang tiwala, naalala ko ang matalinong sinabi ng artistang si Grandson. Ang iniisip at dasal natin, hindi na maibabalik ang nawala. Ang mga tahimik ay patay na. Hindi sapat ang dasal at pag-iisip. Panahon na para kumilos ang konseong ito. Tigilan ang pagprotekta sa AFPD at simulan ang formal, independenteng third-party audit. Anong nangyari? Ibig kong sabihin, nakinig naman ng mga miyembro ng konseho, pero wala silang inihayag na investigasyon. Wala rin silang inihayag na anumang aksyon. At bago pa natin pag-usapan kung nasaan ang mga bagay-bagay, sasabihin ko sa iyo, ang American Fork Police Department ay may sarili nilang bersyon ng mga pangyayari. Naglabas ng pampublikong pahayag ang departamente matapos mag-viral ang bodycam footage at sumiklab ang kontrobersiya online. Ito ang kanilang sinabi. Alam kong maraming online na sumusubaybay sa sitwasyong ito ang may matinding damdamin tungkol sa alitang pangnegosyo na nagmula sa Oregon at mga alegasyong may mga individual na posibleng nawala ng malaking pera. Aminado ako na maraming tao ang bigo, galit at maaring pakiramdam nila ay hindi na ibigay ang hustisya kaugnay ng mga alegasang iyon. Naunawaan ang mga alalahanin. Ang responsibilidad namin sa Utah ay hindi tukuyin kung sino ang tama o mali sa moralidad ng alitang pangnegosyo mula sa ibang estado. Ang responsibilidad namin ay tumugon sa mga inireport na kilos dito sa aming komunidad, suriin ang mga impormasyong meron ng aming mga opisyal noon at ipatupad ang batas ng Utah nang matukoy ng mga opisyal na may probable cause na may naganap na krimen.
Ang paniniwala ng isang tao na siya ay naloko sa usaping pinansyal ay hindi nangangahulugan na siya ay exempted sa mga batas tungkol sa harassment, trespassing, stalking o iba pang pag-uugali sa loob ng aming nasasakupan. Patuloy kaming nakatuon sa batas, objektibo at malinaw na pagpapatupad ng batas. Sino man ang sangkot o anumang kwento ang umiral. Si Brian Mansell, mukhang naghihintay pa rin. May tanong sa pera sa GoFundMe. Yung mahigit $400,000 nanganganib ba? Hindi pa rin nailalabas ang episode 3. Ano kayang gagawin ng Sanbunyang Panlungsod? Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Napaka hindi tiyak ng sitwasyon na ito. Pero isang bagay ang masasabi ko, patuloy naming susubaybayan ito. Patuloy naming babantayan at iulat ang mga kaganapan. Yan lang muna mula sa sidebar. Salamat sa pagsama sa amin. Tulad ng dati, mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan mga podcast platform. Mapapanood din kami sa NBC Peacock. Sundan ako sa X, Instagram at sa Jesse Weber Live sa News Nation, Lunes-Biyernes, alas 11 ng gabi, Eastern. Hanggang sa muli mga kaibigan.